ang unang misyon ni Arthur bilang general. At plano pala ng ating bida mga lods na pahinain ng lakas ng mga alakre na siya lang mag-isa ang gagawa. At na-realize ni Aldir na hindi lang pala isang magaling na mandirigma itong si Arthur despite sa edad nitong sobrang bata pa. May kakayahan rin pala itong pamunuan at pagdesisyon para sa kontinente at kapakanan ng Dikatin. Kaya huwag na nating patagalin pa, let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel mga lods at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagpaalam na sina Arthur at Ellie sa kanilang mga magulang since pupunta nga sa frontline sina Ray at Alice para tumulong sa digmaan. At habang lumuluwa si Ellie na nagpaalam kina Ray at Alice, nasa likod lang ang ating bida, hindi kumikibo sa dalawa. Napansin ni Ray at Alice si Arthur na parang inilalayo nito ang sarili. Kaya masinsinang nagkausap si Ray at Arthur to the point na nagkapalitan ng salita ang dalawa. At makikitang biglang natigilan itong si Ray. Ngunit marahan na nilapitan ni Alice si Arthur at hinawakan ng kamay ng anak niya. Napangiti si Alice kay Arthur na parang pinipigilan ng sarili. Ngunit nang ito ay tumalikod, makikita ang pagalismaya niya kay Arthur at maybe dahil may nasabi si Arthur kay Ray na hindi niya nagustuhan. At habang papalis na sina Alice at Ray, sinabi ni Arthur sa kanyang sarili na mayroon daw nagsasabi na madalas doon lang nila nakikita ang tunay na kamatayan kapag may nawawala ng taong mahalaga para sa kanila. Pero natututunan niya na bawat kamatayan ay isang paalala na dapat pagkaingatan at pahalagahan para sa mga taong minamahal nila. Pagkatapos lumipat ang eksena sa silid ni Arthur, kung saan malungkot pa rin ang ating bida sa naging desisyon ng kanyang mga magulang na sumali sa digmaan. Wika ni Selvi na hindi talaga magandang idea ang magsimula ng argumento. Nasabi naman ni Arthur, bakit kapag may nagagawa silang isang hakbang parang may biglang darating upang makapaghakbang sila pabalik ng 2 beses. Habang si Selvi naman ay parang naguguluhan ng mga mata sa sinabi ni Arthur. Sinabi ni Arthur na hindi niya talaga naiintindihan kung bakit ayaw makinig sa kanya mga magulang niya. Wala naman siyang sinabing masama. Sagot ni Selvi na dahil daw sa sinabi ni Arthur parang inihatid lang daw nito ang kanyang mga magulang doon sa remote area para sumali sa digmaan. Natugon naman ang ating bida na wala naman siyang ginamit na salita patungkol doon para magkaganon. Ngunit sinabi ni Selvi na kahit na, parang ganun na rin yung ginawa ni Arthur. Paliwanag ng ating bida na concern lang naman siya sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Nagpapasalamat nga siya na at least nabubuhay pa ang mga magulang niya para kay Ellie. Subalit hindi ibig sabihin nun na pwede na nilang ilagay sa panganib ang kanilang buhay. Sagot ni Selvi alam niya, ngunit wika ni Arthur na umaasa lang naman siya na sana pakinggan man lang siya bilang anak at hindi bilang ibang tao. Kaya nandilat ang mga mata ni Selvi at sinabing napakahirap talaga kapag ganon, lalo na't alam ni Alice at Ray ang totoo. Ngunit para sa kanya, ginawa lang naman ng mga magulang ni Arthur kung ano ang nararapat. Biglang napaisip ang ating bida at iniba niya ang kanyang topic at sinabing, kailan nga ba talaga nalaman ni Selvi ang totoo niyang pagkatao? Nasagot naman itong matagal na kaso masyado pa siyang bata para maintindihan yon at naririnig niya na kung ano ang iniisip ni Arthur mula nung isinilang siya. Kaya nandilat ang mga mata ni Arthur dahil hindi siya makapaniwalang all along alam ni Selvi kung may iniisip siya. Ngunit bakit nagsasalita lang ito kapag may tinatanong siya? Kaya sinabi ni Selvi na napakapangit kasi kapag kausap si Arthur gamit ang isipan. Para siyang nagsasalitang walang naririnig. Wika ni Selvi na marami siyang natututunan sa isipan ni Arthur at natuto rin siyang magtago kung ano ang iniisip niya. Kaso hindi niya yun pwedeng sabihin kay Arthur. Kaya napatanong ang ating bida, ang ibig sabihin ba nito? Tugon ni Selvi na patungkol ba sa nararamdaman mo para kay Tesha? Kaya sinabi ni Arthur, bakit ba nagkaganon? Hindi ako sanay sa ganito. Biglang nagsalita si Selvi patungkol sa digmaan at seryoso nitong sinabi na sinabihan siya ng kanyang grandpa nung nagde-training pa siya na kahit malayo pang lalakbayin niya para makatungtong sa level ng pagiging Ashura, still nananalaytay pa rin ang dugo ng isang Endrat sa katawan niya. Though kahit lumalaban siya sa tabi ni Arthur sa digmaang ito, hindi naman siya isang nilalang na hindi nakikita ng iba. Kaya ang pinaka the best way upang makasurvive sa digmaang ito ay magtiwala sila sa isa't isa. Dagdag pa ni Selvi na sinabi niya ito ay dahil may mga bagay siyang tinatago kay Arthur. Mga bagay na recently lang niya nalaman. At sa tingin niya, si Arthur ang taong dapat pagkatiwalaan niya buong buhay.
Hinawakan ni Arthur ang ulo ni Sylvie at sinabing, "Oo naman Sylvie, ako ang nagpalaki sa'yo mula nung una at alam mo na mapagkatiwalaan talaga ako." Habang tinitingnan ni Arthur si Sylvie, napaisip siya na ito ang unang pagkakataong nag-aalala si Sylvie para sa kanyang buhay at hindi niya naisip na sobrang nag-aalala pala si Sylvie para sa digmaang ito. May biglang tumawag kay Arthur na ikinagulat ng ating bida dahil bigla na lamang lumitaw sa gilid itong si Lord Aldir. Kaya nainis si Arthur dahil parang naging common na daw ata ni Lord Aldir na bigla na lamang lumitaw at hindi man lang kumakatok bago pumasok o at least gamitin man lang ang pintuan. Sinabi ni Aldir na may kailangan siya kay Arthur. Sinabi daw sa kanya ni Lord Endrat na aasa lang siya sa magiging desisyon ni Arthur para sa digmaang ito. Ngunit pagkatapos siyang marinig ang speech ni Arthur kanina, naiintindihan niya na kung bakit. Dagdag pa ni Aldir na ang contribution ni Arthur sa digmaan ay hindi dapat nililimitahan. Kaya kapag wala ito sa labanan, kakailanganin niya ito sa tabi sa harap ng mga konseho. Kaya pinrangka ng ating bida si Aldir kung ang gusto ba nitong sabihin. Gusto ni Aldir na ang isang 16 years old na bata ay gagawa ng desisyon sa buhay ng nakararami kasama ang mga konseho. Tugon ni Aldir na totoong isang ang lesser being lang itong si Arthur. Subalit hindi ito isang normal na teenager. May mga pagkakataong kakailanganin niya ang talino at kakayahan ni Arthur. Mga bagay na hindi niya dapat sasayangin, lalo na sa pakikinig ng mga sagutan ng bawat konseho. Kaya may iba siyang plano para kay Arthur. Biglang napatanong ang ating bida kung hindi ba na-frustrate itong si Aldir na pinipigilan ng sarili na tumulong kahit may lakas naman itong maibibigay. Wika ni Aldir na darating din ang oras na yon. Ang laban na ito ay magiging simula ng panibagong era. Kapag nanalo ang Dikatin at lumaban kasama ng mga Ashura, babagsak si Agrona, kasama ang mga angkan nito ng mga taksil at magkakaroon sila ng bagong access sa bagong kontinente. Maya-maya nagpa siya si Aldir na pumunta na sa kanyang sunod na meeting dahil minsan daw nakakabahala ang mga lesser being kapag iniwan niya ito ng matagal at mukhang ang tinutukoy niya dito mga lods ay ang mga konseho. Ngunit biglang napateka muna si Arthur at sinabing bago daw niya gagampanan ang kanyang tungkulin bilang Lance, may isang bagay muna siyang kailangang gawin. Kaya napatanong si Aldir kung ano naman ang bagay na yon at napangiti lamang ang ating bida. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang baybayin at may mga ingay ng sandata na nagbabanggaan kung saan ipinakita ang dalawang mage na naglalaban sa pamamagitan ng mock duel, isang half-elf na babae at lalaki. At habang busy ang lahat sa panunood ng laban, isang tao ang palihim na pumasok sa kanilang kampo at ito nga ay si General Arthur Lewain. Napansin si Arthur ng isang babae na head ng chef ng kampo at sobrang familiar daw niya ang batang naka-hoodie. Kaya napangiti ang ating bida kay Sylvie dahil hindi daw siya makapaniwala na may nakakakilala sa kanya sa ganito kalayo. Busy ang lahat sa nagaganap na laban at napansin ni Arthur na parehong mga melee na mage ang naglalaban. Isang brawler type na babae at isang dual dagger assassin na lalaki. Wika ng isa na sobrang layo daw ng inimprove ni Cedri. Ngunit wika ng babaeng half-elf na kahit na dahil sakit pa rin sa ulo kalaban nitong si Jonah. Nandilat ang mga mata ni Arthur sa nagaganap na laban at napansin ni Selby na sobrang napatitig si Arthur sa naging laban. Kaya sinabi niyang hindi pa nga natin nakilala ang iba sa kanila nagkaganito na kagad si Arthur. Bago daw itong madistract ng tuluyan sa isa pang laban, ipapakilala muna nila ang kanilang mga sarili sa captain ng batalyong ito. Kaya sinabi ni Arthur habang papunta sa 10th captain na bakit sobrang nakaka-excite kapag dalawang melee ang naglalaban, di gaya ng mga long range na sobrang boring panoorin. Napatanong ang gwardiya ng 10th captain kay Arthur kung ano ang kailangan nito. Kaya napatanong din ang ating bida kung ito ba yung tent ng captain. Ngunit biglang nagalit ang gwardiya dahil ang tanong daw niya ang dapat sagutin kung ano ang kailangan nito sa captain. Biglang ipinakita ni Arthur ang isang lion pendant artifact. Kaya natigilan ng gwardiya at napatitig sa hawak ni Arthur. At maya-maya, biglang napataas ang kanyang ulo at sinabing, "I'm sorry General." Ngunit wika ni Arthur na ayaw niyang magkaroon ng komosyon sa pagbisita niya. Kaya gusto niyang sila lang dalawa ang nakakaalam patungkol dito.
Pumasok na si Arthur at kaagad kinumusta ang captain. At na-realize nga ni Selby na kilala niya ang captain na ito. At ito nga ay si Professor Glory. Gulat na gulat si Professor Glory nang nakita si Arthur, kaya kaagad niya itong niyakap. At sobrang saya daw niya na muli niyang nakita ang general na si Arthur Lewin. Wika ng ating bida na gusto siyang tawagin lang siya ni Professor Glory na Arthur. Kaya sinabi ni Professor Glory, so mas mabuting tawagin din siyang Vanity Glory ni Arthur. Kaya sinabi ng ating bida na kung ganun, maaari mo ba akong bigyan ng report sa sitwasyon dito ngayon, Vanity? Ipinakita ni Professor Glory kay Arthur ang mapa at sinabi niya na sa ngayon, ang kanyang division ay sobrang liit pa. Mayroon silang 20 magagaling na skilled conjurer at 10 long-range augmenter. At upang mapunan ang kakulangan nila sa bilang, ang mga natitira naman ay binubuo ng mga mahuhusay na mage at non-mage soldier. Dagdag pa ni Professor Glory na si Captain Oder at ang kanyang division ay nagmamarcha na ngayon upang sumali sa kanila dito. Wika ni Arthur na hindi niya talaga inaasahan na may mga barkong lilis pa hanggang dito sa timog. Tugon ni Professor Glory na narinig nga niya ang plano ni Arthur laban sa mga Alacrea na yon sa may baybayin at napatanong kung gagana kaya yon. Paliwanag ni Arthur na papahinain lang naman niya ang lakas ng kalaban gamit ang natatangi niyang swerte at isa-isa niyang palulubugin ang mga ilang barko ng kalaban. Kaya napakomento na lamang si Professor Glory na sayang naman hindi namin masasaksihan yun. Niyaya ni Professor Glory na uminom si Arthur, ngunit wika ng ating bida na minor de edad pa siya kaya bawal pa sa kanya ang kahit anong tagay. Tugon ni Professor Glory na bawal dahil bata ka pa pero pwede ka sumali sa digmaan. Kinuha ni Arthur ang alak at nilaklak lang naman ang buong lagayan ng alak ni Professor Glory kaya nandilat ang mata ni Selby. At napasabing, isa ba talagang smart move na pahinain mo ang sarili mo ng ganito bago ka sasabak sa laban? Natugon naman itong mag-relax ka lang Selby. Isang sip lang naman to. Habang si Professor Glory ay nasyak rin sa pag-inom ni Arthur at sinabi daw sa kanya ni Commander Varian na gagawa sila ng speech sa harap ng mga soldier. Alam mo na, para daw sa motivation. Tugon ni Arthur na patungkol naman dyan, aantayin na lang muna natin si Captain Oder na dumating. Gusto niya munang makipaglaro sa kampo. Habang si Selby naman ay napasimangot dahil bilang band daw ni Arthur ay sobrang nag-aalala talaga siya na ang kapalaran ng kontinenteng ito ay nakaasa lang kay Arthur. Maya-maya lumabas ang ating bida sa tent at sinabihan nga niya ang gwardiya na huwag maingay habang si Selby naman ay itinago niya sa damit niya. Lumapit si Arthur sa dalawang nagduduel kanina at tinanong niya kung sino ang nanalo sa laban kanina. At bigla nga nagtaas ng kamay ang babaeng half-elf. Uwi ka ng lalaki na si Cedric ang nanalo at ito yung unang pagkakataong nanalo si Cedric sa kanya sa sobrang tagal na nilang nagkasama. Tugon ni Cedric na yun ang unang panalo niya at marami pang paparating. Inabot ni Jonah ang kanyang kamay kay Arthur upang magpakilala at ang babae daw na katabi niya ay si Cedric. At napatanong si Jonah kay Arthur kung siya ba ay isang bagong recruit. Kaya sinabi ng ating bida na parang ganun na nga at tawagin na lamang siya sa pangalang Arthur. May biglang lumapit at napasabing, "Oy, probinsyanong bata, tumayo ka nga dyan para masubukan." Kaya napaisip tuloy ang ating bida kung mukha ba talaga siyang galing sa probinsya. Biglang tumayo si Cedric at sinabing tigil-tigilan daw ang pang-aapi ni Herrick sa mga bagong recruit at magkaroon man lang daw ito ng lakas na loob na humanap ng ibang kasparing na kalevel nito. Ngunit tumayo si Arthur at sinabing okay lang naman. Maglalaro lang naman tayo, hindi ba? Tugon ni Herrick na oo nga naman. Gagamitin ko ang oras na to para bigyan ng bagong recruit ng lessons. Nagkaharap na ang dalawa sa gitna at formal na nagpakilala si Arthur at ikinagagalak daw niyang makilala si Herrick. Wika ni Herrick, "Well Arthur, ito ang unang tip ko para sa'yo. Wag na wag mong hahayaang nakababa ang depensa kung saan bigla niyang hinila ang kamay ni Arthur habang nagkamayan pa sila at ginamit niya ito upang magkaroon ng momentum para pakawalan ng kanyang matinding suntok." Gulat na gulat si Jonah at Cedric sa kanilang nakita habang ang ating bida ay parang sinampal lang ng babae at napasabing, "Man, ito na ba yung ipinagmamalaki ni Vanity?" Habang si Herrick naman ay napatitig sa kanyang kamao. Wika ni Herrick na maswerte ngayon ang bagong recruit dahil nagpipigil lang siya. Dahil kung hindi, siguradong lumipad na daw ito kung saan-saan. Subalit ang mga Alacrean daw ay walang pinipili kaya ilalabas niya na ang kanyang tunay na lakas. Biglang hinawakan ni Arthur ang mukha ni Herrick at sinabing,
Huwag kang mag-alala, tatandaan ko ang sinabi mo. At pangiting pinakawalan ng napaka-basic na suntok kung saan 3 beses lang namang tumalbog si Herrick na parang bolang nagbabounce sa lakas ng suntok ni Arthur. Sumigaw ang lahat habang si Arthur ay napatingin sa kamao niya at napaisip na grabe naman. Nilimitahan na nga niya ang mana niya, lumipad pa talaga ng ganun katindi ang lalaking yun. May biglang nag-step in at napasabing gusto pa sana niyang kalabanin ng mokong na si Herrick kaso hindi na pwede. Habang si Herrick naman ay biglang hinila ng mga kasamahan nila. Ngunit inis nga nitong sinabing hindi pa daw siya tapos at nadulas lang siya. Kaya hindi daw yun counted. Uwi ka ng babaeng naghahamon kay Arthur na gumagamit siya ng sandata kaya ma-appreciate niya kung gagamit rin ito ng weapon. Tugon ni Arthur na nire-repair pa kasi ang espada niya. Ngunit kaya naman niyang lumaban kahit walang sandata. Kaya sinabi ng babae sa mga audience na bigyan niyo nga ng sandata ang batang ito. Habang ang mga audience naman ay naaawa daw sila kay Arthur dahil mabibigyan daw ito ng marka galing kay Nipia. May nagtapon kay Arthur ng espada at seryoso nga napatanong si Nipia kung handa na ba ito, kung saan bigla itong umatake na mabilis naman nasalag ni Arthur at sinabing napaka-eager mo ata. Nagpakawala si Nipia ng mga matitinding atake na siyang iniiwasan naman ni Arthur. Wika ni Nipia na sobrang obvious na hindi ka isang bagong recruit. Tugon ng ating bida, ganun ba? Napaisip si Arthur na sobrang galing daw ng babaeng ito sa pagkontrol ng sariling mana at sobrang naiiba kumpara kay Herrick. Ngunit may kakulangan pa rin daw ito sa tunay na karanasan ng pakikipagdigma. Biglang nasipa ni Arthur ang binti ni Nipia kaya out of balance tuloy ang inabot niya. Ngunit mabilis na naituko din Nipia ang kanyang sandata sa lupa at buong lakas niya itong itinulak pabalik upang makabalik sa kanyang posisyon. Biglang napaserious mode si Nipia at sinabihan ng lahat na umatras dahil gagawa siya ng kulungan sa arena. Kaya sinabi ni Arthur na teka muna, isa lang naman itong friendly competition at hindi isang deathmatch. Ngunit seryoso nitong sinabi na hindi. Isa itong warm up para sa digmaan na nasa harap lang nila. Isang digmaan na walang hangganan. Kaya sinabi ni Arthur na wala rin namang kulungan sa digmaan na. Hinawakan ni Nipia ang lupa at nagkaroon ng malawak na kulungan na para bang nagkaroon nga talaga ng malaking arena ang naging laban nila. Kaya napaserious mode na rin si Arthur at siya na ang naunang sumalakay kay Nipia. Kaya nang tumama ang unang atake ni Arthur sa sandata ni Nipia, parang nagdadalawang isip na siya kung kakayanin nga ba talaga niya ang batang ito sa lakas ng impact na pinapakawalan nitong unang atake. Umatras muna si Nipia, ngunit biglang napa-roundhouse kick ang ating bida habang ipinaramdam ni Arthur ang kanyang matinding bloodlust while glazing sa mga mata ni Nipia kaya parang natulala tuloy ang babae habang nandidilat ang mga mata. Ngunit biglang pinatunog ng chef cook ang kawa at spatula dahil pwede na raw kumain ng lahat at mas maganda kung simulan na kaagad kumain habang mainit pa. Samantalang si Nipia ay napapikit mata na lamang at inabot nga ni Arthur ang kanyang kamay upang tulungan na tumayo ang babae na sobra nga itong nagulat since parang wala lang nangyari pagkatapos ng laban. At sinabi ni Arthur na nagkaroon naman daw sila ng magandang laban. At napasigaw nga sa gilid itong si Cedric kay Arthur na kakain na sila habang mainit pa daw ang sabaw. Habang si Selby naman ay kumawala na sa damit ni Arthur dahil gusto rin daw niyang kumain. Maya-maya pagkatapos kumain, nagkaroon ng kasiyahan ng lahat at ang iba ay uminom ng alak. Biglang lumapit ang matandang chef cook kay Arthur at sinabing nakita daw niya ang sparring nito kanina. At ang pinaka-importante daw sa lahat, nakita niya itong pumasok sa tent ng captain. At humingi nga siya ng tulong kay Arthur kung pwede ba siyang tulungan na unat-unatin ang mga walang practice niyang mga buto. Tugon ni Arthur na wala namang problema sa kanya pero pwede ba niyang malaman kung bakit nagalit sa kanya ang chef ng divisyong ito. Paliwanag ng matanda na hindi naman siya galit, curious lang siya. At pwede siyang tawagin sa pangalang Chef Astera, isang simpleng tagaluto. Kaya napangiti na lamang ang ating bida at sinabing, anong simpleng tagaluto ang sinasabi mo at sino naman ang maniniwala dyan? Habang si Chef Astera ay pinakita ang kanyang nag-aapaw na matinding mana. At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sana nakalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!